Samantala, sa pagpapatuloy po ng peace talks sa pagitan naman ng gobyerno at ng Pilipinas at ng National Democratic Front of the Philippines, siniguro po ng peace panels na mapagbibigyan ang hiling na suspensyon ng military operations, pati na rin ang pagpapalaya sa mga bihag ng NPA. At mula naman sa the Netherlands, narito po ang unang balita live ni Rafi. Rafi? Mainit man, Connie, yung debate tungkol sa kondisyon ni Pangulong Duterte na bilateral peace agreement sa fourth round ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng CPP, NPA, NDF. Ang isa pang kondisyon ng pagpapalaya sa mga biyag ng NPA ay tila matutupad na. Sa pagitan ng mga pag-uusap sa pagitan ng dalawang panig ay siniguro ng mga ito sa third-party facilitator ng pagpapalaya na ginagawa na nila ng paraan para ito ay matuloy na. Una nang inanunsyo ng NPA bago pa man magsimula yung fourth round ng usapan, napayag silang palayain yung 4 nilang bihag sa pagitan ng March 27 at April 6. Kabilang sa mga ito ang isang pulis mula sa Bukidnon at 3 sundalo mula sa Surigao del Norte at Sultan Kudarat. Pero ang hiling na suspension of military operation o SOMO para sa pagpapalaya ay hindi na pagbigyan ng militar. Pero ngayon, mga peace panels na ng magkabilang panig yung nanigurong mapagbibigyan ito. Ang usapin ng pagpapalaya sa mga biyag ng NPA ay kabahagi ng pinag-uusapang bilateral ceasefire agreement, lalo pat nauna nang pumayag dito ang mga rebelde. Kaya naman, bagamat may ilang problema pang inaayos tungkol sa tigil putukan, may inisyal ng pagkakaunawan na raw dito ang magkabilang panig. Ayon sa chairman ng GRP Peace Panel ay pinagtutugma na lang nila ang draft agreement ng pamahalaan at mga rebelde. Pipilitin daw nilang matapos yung kasunduan kasabay ng Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms o CASER bago ang pagtatapos ng fourth round sa Huwebes. Narito ang mga payag ng ating mga nakapanayam. There should be a SOMO and SOPO on the parts of the AFP and PNP respectively so that a safe and conduct of the release will be at hand. Moving forward, agreement towards a more stable ceasefire. Mayroon silang draft, meron kaming draft. So, yun ang pag-usapan namin. Pag-asawahin namin yun. Ngayong umaga, inaasahang magpapatuloy ko yung pagtalakay sa pinag-uusapang bilateral ceasefire agreement, lalo pat tila marami pa raw kailangan ipagtugma sa dalawang draft agreements. Connie? Yes, Rafi, ano yung mauuna? Yung tigil putukan para dun sa militar at police operations o yung pagpapalaya ng NPA sa kanilang mga bihag? At saka, 4 lang ba muna yung sinasabing pagpapalaya na mga binihag? Mauuna, Connie, yung tigil putukan at yung suspension of military and police operations para daw maging safe naman yung passage ng mga rebelde magpapalaya doon sa kanilang mga bihag. 4 lamang, Connie, yung binanggit sa atin ng papalayain at ito ay lahat sa nakabase sa Mindanao dahil ito lang naman daw yung natitirang bihag ng NPA dahil yung 2 CAF crew ay nakalaya na bago pa magsimula itong fourth round ng usapan, Connie. At nakonsulta rin ba yung AFP at PNP tungkol dun sa suspensyon ng kanilang operasyon kontra NPA, Rafi? Well, I would assume, Connie, na yan ay napag-usapan na ng AFP at ng mga peace panels ng GRP dahil kanina ay nagbigay na nga sila ng assurance dito sa third-party facilitator na matutuloy na yung kahilingan na suspension of military operations para nga matuloy na itong pagpapalaya, lalo pat isa ito sa mga kahilingan ni Pangulong Duterte bago nga may pagpatuloy itong usapang pangkapayapaan, Connie. Alright, maraming salamat, Rafi Tima.